Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, pwede po bang tumayo po tayong lahat at tayo po magsimula sa ating pananambahan sa isang panalangin. Ama nating Diyos, marami pong salamat sa isang magandang umaga na inyong pinagkaloob. O Diyos, namin Ama, Ikaw ay nasa inyong trono at nakaupo at nakatingin sa amin. Salamat o Diyos na inyong trono ay puno ng biyaya, puno ng habag, puno ng kapangyarihan. At ito po ay binabahagi mo sa amin, pinagkakaloob sa amin. O Panginoon, nagpupuri po kami sa inyong katapatan, sa inyong kagandahang loob, sa inyong pagmamahal. Nasa inyong mga kamay, Panginoon, ang pagalingan namin sa aming karamdaman, ang kalakasan ng aming katawan. Nasa inyong kamay, Panginoon, ang pagyakap sa amin, ang paghawak sa aming kamay, ang pagbangon sa amin, Panginoon, kung kami ay nadadapa, ang pagpapalakas ng aming kalooban kung kami ay nangihina. Panginoon, purihin ka sapagkat hindi ka nagkukulang. Marami pong salamat sa lahat ng inyong mga tinubos, sa lahat ng inyong mga lingkod na dinala mo sa umagang ito. Nandito kami, Panginoon, at gusto namin ang aming mga mata ay nakatingin lamang sa iyo, kung paano ang bawat sa amin ay tinitingnan mo. Ikaw ang Diyos na nagsisiyasat ng aming pag-iisip. Ikaw ang Diyos na umahatol sa laman ng aming puso. At gusto namin makita mo dito na ikaw ay ginagalang namin. Pinararagalan namin sapagkat ikaw ay Diyos na banal. O Lord, we are your people, your redeemed people, the sheep of your pasture. Lord, we are your people whom you have set apart to love you, to worship you, and to serve you. With all our might, Lord, we would like to raise our voices and give you the praises that you deserve. When we sing, Lord, we would like to sing with our hearts, not just with our lips. Lord, we will not mind the tune of our voices, but the attitude, Lord, that we have in worshiping you. Our Father, lead us to your righteousness. Our Father, lead us to glorify your name, because this is the day that you have made. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po ba as we sing this song, i-surrender po natin yung sarili natin to the Lord. And really thank Him sa goodness and sa katapatan na pinapakita niya sa atin. Pwede po bang itaas po natin ating mga kamay? Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, yes, Lord, sa lahat ng oras, sa bawat araw,
ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Muli kantahin natin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa love, Lord, na binibigay mo sa amin. Thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, dahil napaka-faithful mo, Lord, sa amin. Thank you, Lord, dahil ikaw ang parating nakaabang, Lord, to catch us. In times, Lord, na kami ay mahuhulog na, O Lord. Thank you, Lord, for providing us, Lord, with strength, Lord, to face our daily lives, O Lord. And we pray, Lord, na through our singing, O Lord, ay mag-glorify ka namin. Kung mayroon lamang akong sanglipong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay.
Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord, katulad ng mga dagat, O Lord. Hindi kami titigil, O Lord, to glorify you. Hindi kami titigil, Lord, to lift you up, O Lord. Despite, Lord, ng challenges that life throws us, O Lord. Ikaw pa rin, Lord, yung i-glorify namin. Ikaw yung itataas namin, O Lord. And help us, Lord, to be dependent, O Lord, sa inyo and not to our own strengths. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat Come on, church. na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin,
kalakip ng awitin. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Yan, I encourage everyone na lakasan natin yung ating pagkanta at huwag tayong mahiyang sumayaw as we sing praises to our Lord. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging mananatili. purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. At ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. at ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. at ika'y mabuti. Ang iyong Ang pag-ibig, iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Muli, purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. at ika'y mabuti. Ang iyong Ang pag-ibig, iyong pag-ibig, laging nananatili. nananatili. Purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. at ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yan, patuloy tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak.
tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Come on, church! Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Humayon na! Ipahayag tagumpay niya. Halika na! Magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Yan, sabihin mo sa katabi mo. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na pag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tutupukin na. Halika na, humayon na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayon na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Yes, Lord! Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay makaupo na. Ayan, ang ganda po ng ating inawit. Sabi katulad ng agila, tayo ay lilipad. Ano po? Ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Diyos upang magkaroon ng ganitong pagkakakilanlan. Ayan, sa atin bilang isang mga anak niya. That we will be like eagles that soar in the sky. Kaya po, balikan po natin yung atin pong naging verse last Sunday. And as I have promised you last Sunday, our message for today is a continuation of what we have last Sunday. Na po, if you are with us in our dawn worship service, our sunrise worship service. At ito po ay nagmula sa Deuteronomy. Yan, sabay-sabay po nating basahin ang atin pong text sa Deuteronomy chapter 32 verse 11.
Deuteronomy 32:11. Sabay-sabay po natin basahin. He watches over his nest like an eagle and hovers over his young. He spreads his wings, catches him, and lifts him up on his pinions. Panginoon, salamat po. Kami nga ay natutulad sa isang agila. Salamat po, Panginoon, that at the very beginning, kami po ay inyong nilikha na isang nilalang nakagilagilalas, kahanga-hanga, at isang dakilang nilalang sapagkat kami ay nalikha sa inyong wangis. Salamat po, Panginoon, na dahil mayroong kaming ganitong taglay ng mga katangian, nais ninyo, Panginoon, na kami ay makaranas tunay ng mga bagay na nararapat para sa amin bilang inyong mga anak na nilikha ninyo upang managumpay. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin namin ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan at patuloy na kalinawan sa inyong mga salita. Pawiin niyo po ang anumang mga bagay na maaaring maging hadlang at mga kabagabagan, Panginoon, sa aming puso at isipan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso at isipan na natuturuan sang-ayon po sa inyo pong naisin. At amin pong hinihiling na patuloy ang inyong banal na presensya sa lugar na ito, ang aming maranasan ng higit at maranasan ng pagkilos sa inyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng inyong mga salita, kami ay mahubog at patuloy, Panginoon, na makasunod sa inyo pong kalooban. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Malaya po kayong kumilos at mangusap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Amen. What we have last Sunday is very good worship. No po? We open the year 2024 celebrating the goodness of God, how He has indeed worked in 2023, and how He is opening new doors for 2024. At meron po tayong dalawang bagay na ating nakita noong nakaraang linggo patungkol po sa pagsalubong natin sa 2023. Na meron mga shifts na dumadating sa atin. Ibig sabihin, merong mga pagbabago, merong mga changes. And dalawang bagay ang atin pong tiningnan that we should embrace during these shifts, during these changes, during these adjustments. Una ay disconnection with people. Ayan na po. Dalawang disconnection po ang meron tayong tiningnan ng linggo, disconnection with people and disconnection with provision. This morning, we would like to see again what are the things we need to embrace when we are in these shifting moments, that we should think out of the nest. Na dapat daw po ay meron tayong out of the nest mindset. Kasi sabi po dito sa binasa natin, He watches over His nest like an eagle and hover over His young. He spread His wings, catches him, and lifts him up on His pinions. Sabi po, merong sa ibang translation is itong gamit dito is not hover, but ang sabi dito, yun daw eagle. Ate, patingnan sa sa ibang New King James, meron ba tayo dyan? ASB. Ayan.
Kaya lang may TH. Pero okay na rin. As an eagle that steereth. Sa ibang translation kasi, steers. No? Ibig sabihin, pag sinabi natin ni steer, parang tinatanggal. No? Pinapalayo sa kanyang pugad. Ito po yung mga situation na nais ng mother eagle na magkaroon ng pagkatuto ang kanyang mga eaglets. No? Kaya she hovers over her eaglets, and he spread abroad his wings. Ayan, para umalis sila doon sa kanilang nest where they are comfortable, where they are fed. Alam niyo po, nakalimutan kong banggitin last time na napakaganda pala ng training ng mga eagle pagka gusto na ng mother eagle na paalisin ng kanyang mga eaglets doon sa kanilang pugad. No? Ang gagawin ng mother eagle, hindi kaagad sila itataboy doon sa kanilang nest. Ang gagawin ng mother eagle, gugutumin sila. Kung dati every 2 hours pinapakain sila doon sa kanilang nest, no? Tatagal na mga ilang oras hanggang sa magutom yung mga eaglets, and they will begin to leave their nest. Pinag-uusapan po natin dito is during the time that they have developed their feathers and their wings. No? So, sometimes we need to be also in that kind of transition and shifts in our lives. Sometimes we undergo testings, we undergo uncomfortability so that we can really soar and fly. Now, what are the things we need again to embrace during a shift? We need, firstly, right direction for the future. A right direction for the future. There are things that God will teach us this year. He will show us different things this year that sometimes hindi natin mauunawaan. Na sometimes ang layo sa inaasahan natin. But don't be mistaken. God is doing something great, even we don't understand what He is doing. Alam niyo po, dumating sa pagkakataon ng mga apostles, they cannot understand Jesus. They really cannot understand what Jesus is doing. Kaya nga sabi tumayo na itong si Pedro. No? At sabi niya, Lord, hindi ko po yan gagawin. No? Kasi ang sabi ng ating Panginoon Jesus, Pedro, ang paa mo, huhugasan ko. Hindi ko po yan gagawin. Yan, di ba? Pero ano sagot ng ating Panginoong Hesukristo? John chapter 13, verse 7. In the New Living Translation, sabi po, John 13:7. Jesus replied, "You don't understand now what I am doing, but someday you will." You don't understand now what I am doing, but someday you will. There are times that the move of God cannot be interpreted by our finite minds. We cannot really understand how God is working in our situation.
Not everything in our faith can be explained. If so, it's not faith at all. Because faith is believing even if we cannot understand. Maring sa ngayon, may mga pinapakita sa iyo si Lord. But you are beginning to ask, is it possible? In every shift, in every change, sometimes we need redirection of God. We have a plan, but always consider that God holds always the best plan for us. No matter how good our plans, kahit na gaano natin pinag-isipan yan, sometimes, sisirain ng Diyos para ipakita yung best para sa atin. Our plans might not always work, but believe me, the best plan of God is always available for each and every one of us. We need to trust Him the way He works. That is why sometimes He allows out of the nest situations in our life. There are uncomfortability, challenging situations, and testings. And sometimes in that situations, we are looking for God. We are looking for the word that we will claim. But God seems, at a challenging moment, silent. Don't be mistaken. Though God is silent, it doesn't mean He is not working. Here have been a student. No? Naging student po ang lahat sa atin. Kapag ka nanahimik po ba ang guro sa loob ng ating silid-aralan, ibig bang sabihin noon ay huminto na siya sa kanyang pagtuturo? Kadalasan, when the teacher doesn't speak in class, it's because the student is undergoing testings. Have you seen a teacher, a professor na maingay during examination period? Nandyan lang ang presensya ng teacher mo sa loob ng silid-aralan ninyo. Hindi siya magsasalita. Nag-o-observe siya. Tinitignan niya lahat ng kanyang mga estudyante. Bakit? Nasa examination period. Nasa testing period. Doon masusubok kung lahat ng kanyang itinuro, lahat ng mga oras, lahat ng mga panahon na iginugol nila sa kanilang pag-aaral ay tunay ngang naunawaan ng kanyang mga estudyante. Tunay ngang pumasok sa kanilang kaisipan. A student is formed in every testings that he passed. Everything that is learned is always put into test. Because a student is formed not by what he knows, but on how he will exercise learning by way of test. Kasi maaaring we only gather information inside the class. But it is the test that will prove, have we really listened? Have we really learned?
how we follow instructions. It's always in the test. No. Maaring during class, magaling kang mag-recite. Pero iba na pagka naandun na sa testing. Iba na pagka humarap ka doon sa board exam. Maaring pumasa ka dahil napakabait ng iyong kaklase na mula high school katabi mo. Hindi ka iniwan. Nakapasa ka ng college sa tulong at patnubay ng iyong kaibigan. Pero iba na pagka nasa board exam. Titingnan lang kayo ng proctor. Ilabas lahat ng natutunan. The same with our situation. God is looking above us in every situation that we are undergoing. Romans chapter 5, verses 3 to 5. In the New Living Translation, let me read it to you. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Verse 4, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Verse 5, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. In the New Living Translation. May mga mahirap po bang pinagagawa ngayon si Lord sa atin? Ba't ganun? Kasi simula pa lang ng taon, ang dami ng challenges. Bakit ganun? Ang hirap naman ng pagsisimula ng taon na to. That is the test of endurance. We need to develop the character that He gives us. The character that trusts God. The character that should be submissive to God. Kasi kung kaya nating lahat, napakadelikado. Kung kaya natin ang lahat, kung wala ng challenge, kung wala ng test, we will be proud. We will be consumed with our pride. Sometimes God is leaving something that is very difficult for us to conquer. So that, in that time na mahirap i-conquer, mahirap mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay sa ating buhay, doon tayo magkakaroon ng kababaan sa paglapit sa Kanya. Doon tayo muling makakaalala sa Kanya. Sometimes, pag masyado na nating kaya ang lahat, we put our trust and confidence in ourselves than God. So things at times are hard. Things at times are very challenging. Tinatanong natin ng Lord, ba't naman ganito? Huwag po tayo mag-alala. Way lang yan ng Lord para lalo tayo magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Secondly, we need the right decision to move forward. It is what we should also embrace in the shifting moments and changes and out of the next situations that we might face in 2024. Many of us forget the things that is important sometimes. And we remember things that we should forget.
may mga bagay na dapat talaga nating alalahanin. At meron talaga mga bagay na dapat nating kalimutan. Pero bakit ganon? Ang palagi nating naaalala, yung dapat nating kalimutan. At yung mga dapat nating tinatandaan, yun ang ating kinalilimutan. We forget the things that is important and we remember the things that we should forget. Kaya sabi po doon sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, in the NIV, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. As we shift this year to new things that God is leading us, we should not dwell on the past. On the past sins that have been already forgiven by God, the past tests that we have already won, on sickness that He has already healed. Focus our eyes on the new things that God is doing, what He is opening. Be sensitive to God's leading. We need to decide today and embrace the acceptance that we need some out of the nest thinking. We need some out of the nest thinking. Hindi lamang doon sa confinement, no, ng atin pong comfort. We should forget also even comfort. Not only those things that is bothering our mind. Dahil sa mga bagay na nais ng Diyos na i-focus natin. We need to decide today and embrace the acceptance that we really need out of the nest thinking. Ralph Waldo Emerson, one of the great poets, once said, "What lies behind us and what lies before us pales in significance when we compared to what lies within us." We should always decide to embrace the great things that God is doing and never lacking in thanksgiving. Sometimes we always look back on the things that is bad, the past that has not really favorable to us. Or sometimes we are fearful on what lies ahead in the future. But what's important is what lies in us. Ano ba talaga ang nasa atin? In times of challenging moments. Ang napakaganda pong mga pananalita na ibinigay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 na salita ng Diyos sa atin is that we should develop this attitude. 1 Thessalonians 5:16 to 18 in the New Living Translation, never or always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. It's always easy para po tayo magpasalamat sa mga magagandang bagay. It's always easy to thank God when we are blessed, when we are healthy, when we have good relationship. But in the shifting, challenging, testing moments, dito po matatest yung ating joy
Dito po matetest yung ating commitment sa prayer. And dito po makikita kung gaano tayo mapagpasalamat sa Diyos. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, always, di ba ang ganda po ng mga nasa unahan ng mga pananalitang ito, ng mga verse na ito, always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all. Ibig sabihin, hindi lang sa masaya. Ibig sabihin, hindi lang sa favorable situations. Sabi niya, in all circumstances. Let's not stop praying. Let us continue to hold that joy that only God can give in our life. That joy comes with our decision to accept what God is doing in our life, and we should never lack in our consecration. Because we only see tomorrow much brighter than yesterday, the way we saw consecration today. Pag pinapangalagaan talaga natin yung ating relasyon sa Diyos, pag pinangangalagaan natin yung place ng God sa ating pong buhay, pag nagpapatuloy tayo to have this attitude, to be prayerful, to be joyful, to be always grateful to God in every circumstances, we safeguard our consecration to God. It's about our communication to God through His prayer and His word. We can be thankful whatever lies in the future because we have victory of being in Christ. Let us decide now to move forward and never be a victim of the lies of the enemy. Alam niyo po, magaling talagang mag-lie ang ating enemy. Magaling mag-lie si Satan. Yan ang number 1 niyang tool. No? Ang ating kaaway magaling mag-manipulate. Isipin ninyo yung maganda kaya niyang papangitin. Yung tama kaya niyang gawing mali. Magaling mag-manipulate. Magaling mag-iba ng sitwasyon. Yung madali, pinagmumukha niyang mahirap. Yung maayos, kaya niyang paggawing complicated. Napansin niyo po yun? Kayang-kaya yan sa lies ni Satan. He operates and he is an expert in giving lies. Anong panlaban natin? We should be very firm in our decision. Kahit anong mangyari, magpapatuloy ako. Kahit mahirap, hindi ako manghihina. Right decision and determination should be our right action to every difficult situation. Yes, mahirap. Yes, challenging. Pero our reaction will make a difference. Yung mahirap, lalong hihirap pagka hindi natin tinanggap ng tama. Nasa ating pagtanggap, nasa ating pag-handle, nasa ating pagharap. Kaya ngayon nakakalungkot na ang daming mga nagko-commit ng suicide. Kasi nagsimula iyon sa lies ng enemy.
Kaya lumalala dahil ine-entertain kung ano yung nasa lies ng enemy. In-entertain yung mga bagay na galing sa enemy. Kaya yung iba, sabi nila, kasi mahina talaga ang naturalesa niyan kaya yan nagkaganyan No, I believe there are things na na-entertain. Kaya na lumala at lalong lumala ang sitwasyon. It started all in the lie. We should have the right decision and determination. Capitalize in our shifting moments. Yes, we are being prodded to leave the nest so that we can exercise our wings to fly. That means thinking and acting beyond and above our circumstances today. Natin yung katabi natin. Sabihin natin, kaya mo yan. Oh, kaya natin ito. Wow. Yeah. Kaya natin. Oh. Kasi baka ang nakikita natin at napo-focus natin palagi, hindi ko kaya ito. Mahina ako. Huwag ganun. Lies yan ng enemy. Ang mahalaga, you capitalize on the great things that God has started in your life. The moment you have received Him as your Lord and Savior, He has embedded in you the seed of victory and triumph in your life. Because He is a victorious God. So ngayon pa lang po, as we begin 2024, have this kind of mindset. We have to have the decision to move forward. Abante lang. Patuloy lang. The last thing that we should embrace is our distinction. Right distinction. No? Right distinction to function. We are born with distinction. Kasama po yan sa ating katauhan. Why? Every one of us has history. Every one of us has our own identity because we have a destiny. If you are present in our morning prayer last Saturday, you will benefit from this very powerful message. Alam niyo po, ang ganda ng message talaga nung Sabado. Ang ganda ng message nung Sabado. Yung family, meron pala yung connection sa ganon. No? Sa ating history, sa ating identity, at sa ating destiny. Sana sa susunod na Sabado kasama namin kayo ha. Parang konti lang ang nakita kong pangalan sa roll call. Pag pumasok po kayo sa Sabado, ilalagay nyo po BLBC. Ayan. May attendance po kasi tayo doon. No? Kaya nakikita natin, ilan ang mga taga BLBC dito? Ayan. Parang nung linggo ay Magic Tree ang nakita ko. Sana naman hindi na lang Magic Tree sa susunod na Sabado ha. Attend kayo ha. Ayan. Maganda po ang message ng Sabado. History is connected with our identity and our identity is pointing to our destiny. An eagle is very, very much distinct to all birds created by God. It is very much distinct, not only in its appearance, but in its
character and attitude. Alam niyo po ba na ang isang eagle can fly 15,000 feet above the ground. Ganoong kataas siya. Kaya niya mag-soar. No? Kaya ang mga eagles, nagsosoar yan higher than the storms. Di ba? Kaya pag kinakanta natin yung, naalala ko yan, pagka kinakanta natin yung Still, no? Di ba? Indeed, eagles are very, very much in exemption to what it can do. It can fly 160 kilometers per hour. Pag nag-drive ako ng 100 kilometers per hour, kahit na nandun ako sa freeway, medyo kabado na si Ate Dana noon. Nakahawak na yun doon sa gilid, tapos panay na ang tapik. No? Pero ito, 160 kilometers per hour. Ganong kabilis, kaya niyang bumulusok sa sky. No? Kaya niyang ganong kabilis dagitin yung kanyang prey sa lupa. Napakaganda ng mga characteristics ng isang eagle. You know, eagles are 8 times farther than humans. Yung abot daw po ng ating mga mata, 8 times yung kakayanan ng isang eagle. Kaya yan, kahit na 15,000 ang nalilipad niyan at napakataas niyan sa sky, kayang-kaya niyang makita kahit gatuldok na lang yung kanyang prey sa lupa. Kasi meron siyang ganitong kagandang mga katangian. Pero naniniwala po ba tayo na kahit na ganitong kaganda ang katangian ng isang agila, hindi siya magiging ganito kung hindi niya i-embrace kung sino talaga siya. Kasi ang isang agila pwedeng maging utak-pipit. Pwede niyang sayangin lahat ng meron siya. Bakit? Malaki nga siya, pero ang iniisip niya, isa akong pipit. Hindi siya mag-ooperate, hindi siya magfa-function sa pagkalikha sa kanya. Kasi iba ang kanyang pagkaunawa kung sino siya. Tanong, nauunawaan po ba natin kung sino tayo? Kung paano tayo nilikha, hinubog ng ating Diyos. Kung ano ang ating sangkap at kung paano ginawa niya tayo sa kanyang wangis. Kaya po tayo naging kakaiba at kahanga-hanga. Marami sa mga Christians ngayon, hindi tanggap yung pagiging Kristiyano nila. Marami po sa mga Christian ngayon, hindi talaga nila tanggap yung pagiging Christian nila. Bakit po? Kasi marami po ngayon na nagsasabing Christian sila, pero hindi nila tanggap kung sino talaga sila dahil sa kanilang paraan ng pagkilos, sa kanilang mga ginagawa. Iba ang kanilang pananalita, no? Iba ang kanilang mga pinopost sa media, social media. Taliwas sa pagiging Kristiyano nila ang mga bagay na kanilang pinupuntahan. Nasa mga maling tao ang kanilang sinasamahan. Pero tanungin mo sila, Christian ako. Now, you are not really knowing your true identity.
Dahil kung talagang Kristiyano ka, nasa tamang lugar ka. Kung talagang Kristiyano ka, tama ang ginagawa mo. Kung talagang Kristiyano ka, kaya mong pigilin ang iyong sarili. Kaya mong magpakita ng disiplina at halimbawa. Bakit ang daming sabi, Christian ako? Pero iba ang ginagawa. Lito. Lito ang mga ganoong Kristiyano. Ba't yung iba sa inyo nakatingin sa katabi nyo? Hindi yan lito. Hindi yan nalilito. No? Kaya yan nandito ngayon, nasa tamang lugar kayo. Tama po ba? Nasa tamang katabi kayo ngayon. Ayan, no? Bakit? May tama kasi kayong identity eh. Kung wala kayo ngayon dito, tapos sabihin natin, Christian ako, pero wala ka sa pananambahan sa itinakdang araw at oras ng pagsamba sa Panginoon, medyo may kulang at medyo mali. Maaring mali ang iyong pagkakilala kung sino ka. Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Mayroon pong paalala sa salita ng Diyos. In Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Babasahin po natin in the New International Version. Sabay-sabay po nating basahin. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Last, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Di ba po ang linaw ng salita ng Diyos? Napakaganda ng paalala sa atin ng salita ng Diyos. Sabi, dapat daw kung mag-isip tayo above. On the things that is above. Our identity as followers of Christ. Our identity on how God has made us. Sabi dito, your life is now hidden with Christ in God. Dapat natin palaging isipin yun. That our life now is in Christ. That is why we are Christians. It's not a name. It's not a calling. It's the life we live. It is who we are. It is our identity. Kasi baka nagiging brand na lang. Christian ako. Ay, Christian ka rin pala. Baka tawagan na lang. Pero hindi na buhay. That is why we need to have our identity always hidden with Christ. Iba na tayo dapat mag-isip kaysa sa mundong ito. Iba ang kilos natin, iba ang lumalabas sa ating mga bibig. Maingat tayo sa ating mga ginagawa. Tama ang ating mga company na sinasamahan. Hindi tayo nag-e-enjoy sa mga maling lugar. Hindi tayo nag-e-enjoy sa mga maling bagay. Kasi malinaw yung identity natin. Christian tayo. Kasi po, pag hindi malinaw ang ating identity, kahit gaanong kaganda ang ating destiny, hindi natin mararating. Hindi natin mararating. Katulad na lamang natin, nakalulungkot man, pero ito ay isang malaking katotohanan. Katulad na lang natin ng ating lahi.
Siguro dahil sa dami ng sumakop sa atin at sa haba ng ating pagkasakop sa mga banyaga, marami sa mga Pilipino ang hindi na alam ang kanilang identity. Kaya madaling masway sa mga uso sa ibang bansa. Dati, kinonquer tayo ng Western thinking. Ngayon, malakas na malakas sa atin ang Korean mindset. Yeah. Kasi, we cannot stand on our identity as a Filipino. Bakit maraming gustong magtrabaho sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas? Kasi mas maganda dun eh. Pero hindi natin na-value yung pagiging isang Filipino natin. The same with our relationship in Christ. We sometimes forget our true identity in Christ. So we need the right distinction for us to have the right function. For us to function well. Diba po? Because our identity is always pointing to our destiny. So pagka hindi malinaw ang ating identity, iba talaga ang magiging kilos. Nalulungkot ako ngayon kahit may mga Christian na, meron din akong mga nakikita na pinipermit na yung, meron ako kahapon na nakakwentuhan, sabi, isang Baptist group na ngayon ay tumatanggap na sa union ng same-sex marriage. It's a Baptist group. Ha? Sabi ko, ano nangyari yun? Alam ko, conservative sila. Hindi. Iba daw yung marriage, iba daw yung union. Ha? Anong pinagkaiba nun? Parehas silang pumupunta sa altar. Parehas silang nanunumpa. Parehas ng seremonya. Yung isa union, yung isa marriage. Isang napakalaking lie. Isang napakalaking compromise. Bakit? Nalito sa identity. No? Ang meron na lang, religion. Pero nakalimutan ang relasyon sa Diyos. It's way above in our religion pagka pinag-usapan na yung morality. Pag pinag-usapan na yung principles of God. Hindi na pinag-uusapan yan yung relihiyon natin. Ang pinag-uusapan dyan, ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dyan yung denomination. Ang pinag-uusapan dyan, ano sinabi ng salita ng Diyos. Sa ngayon, nawawala na. Nawawala na yung sinet talaga na standards. Unti-unti ang compromise. So when we go out of the nest situation, remain in our identity. So that we can function based on our identity, we will reach our destiny. We will have a glorious destination. Tandaan po natin ngayong taong ito, hindi lamang tayo dapat maging disconnected to wrong people or even to good people that is not best to us. Hindi lamang tayo maging dapat disconnected
o dinidisconnect tayo ng God at wag tayong malungkot kung minsan dumadaan tayo sa disconnection of provision, darating din ang biyaya ng Panginoon dahil mabuti siya. Pangatlo po, dapat we should be in the right direction. Hindi na bali mabagal, basta nasa tamang direction tayo. Dahil doon po tayo may future kung saan tayo na patungo. Begin today the right decisions to move forward. And lastly, as we make these things, remain in your distinction and identity in Christ. Do you receive God's word this morning? Amen. Let's all please stand up and let's commit ourselves sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Mayroong kayong mga paalala sa amin. Salamat po, Panginoon, that sometimes there are steering moments so that we need to go out of our nest. Lord, tulungan niyo po na kami ay magkaroon ng tamang direksyon sa taong ito. Though there are challenges, though there are testings, Lord, we ask that you keep us in the right direction. Protect us over the works of the enemy. Lord, help us to make the right decision every day. Lord, help us to decide not only on what is good. Lord, help us not to decide not only on what is right, but help us, Lord, to decide on what is best for you. Lord, help us to choose what is best. Lord, give us the understanding and wisdom coming from you in the difficult moments of testings. Lord, help us to have that trust in you in the times that you are silent. Lord, help us to have the ears that always is attentive to your direction and instruction over us, so that we will not be misled, Lord, by the lies of the enemy. Lord, may we always have a clear picture of our distinction, of who we are. Lord, tulungan niyo po na makita namin ang aming sarili kagaya ng inyong pagtanaw kung sino kami. Lord, tulungan niyo po na makita namin ang aming sarili the way that you have made us special in your eyes. The way you value us. Lord, help us to function right in our identity, in our calling as your sons and daughters. Make our destiny clearer as we function in our identity, Lord. We thank you, Lord.
We thank you for your words and the works of your Holy Spirit. We give you praise. And we commit to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pwede po ba pakingitian yung inyong katabi? At sabihin nyo dyan, masaya ako, nagkita tayong muli. Ayan, kasi na-miss natin ng isa't isa. So good morning sa ating lahat. Ang ganda po ng ating message ng Lord sa atin this morning na talagang maraming talagang mga testing sa ating buhay. And even in our finances, sa mga blessing na meron tayo, tinetest din tayo ng Panginoon. Alam niyo ba tinetest tayo minsan ng Lord kung paano tayo magiging faithful sa Kanya. Po, kung paano tayo magiging tapat sa Kanya sa pagbabalik ng Kanyang mga pagpapala sa atin. It is true na we cannot outgive God. Po, sabi nga nung verse kanina po, no, set your mind on the things above and not on earthly things. Narinig natin na tinetest tayo ng Lord sa ating mga pananalapi, na naka-set aside na yung para kay Lord. Para sa'yo to, Lord. Kaya alam mo darating na pagkakagastusan. Ayan, dyan na tayo itetest ni Lord. And nakikita ni Lord yung ating puso. Yung puso na nagtatapat sa Kanya. When we are faithful sa Kanya, magiging faithful din ang Lord sa atin. Kaya po, let us give our tithes and offering faithfully to the Lord with a cheerful heart. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let us all stand. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Heavenly God, we have been made in your image. So in your generosity, make us generous too. In your faithfulness, make us faithful. So that whatever gift we bring to you might be an offer of worship before you. As the gold, frankincense, and myrrh were before your Son, Jesus Christ, in whose name we pray. Amen. Let us all be seated po. Ayan, so isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Sabi po ni Pastor kanina sa preaching niya,
ikaw ngayong umaga ay nasa tamang lugar. Sabihin niyo po doon sa katabi niyo ulit. Nabanggit ito kanina ni Pastor. Sabihin niyo po, ikaw ay nasa tamang lugar. Ayan. Kasi nasa church ka ngayong umaga. Ibig sabihin, hindi na, pinrioritize natin ang umagang ito sa ating pananambahan. At every Sunday, yun yung laging motivation natin. We will prioritize the Lord sa buhay natin every day of our life. Sabi nga, it is 1,000 days, merong verse sa Bible na mas daw na maganda tayo ay nasa tahanan ng Panginoon kaysa nasa ibang lugar. No po? So ngayong umaga, we are so blessed din na meron tayong kasama na bisita ngayong umaga. Siya po ay artista. Richard kasi yung pangalan. Richard Manesca. Hello. Ayan, siya ay visitor ni Miss Leia. Siya po ay taga Malagasang. So welcome po sa ating church, sa Bagong Likha Baptist Church. And masaya kami na makasama ka ngayong umaga. At makakasama pa sa mga susunod. At ang ating pong pananambahan ay nagsisimula every 10:30 ng umaga. Pero nandito na po tayo bago mag 10:30. So may mga nakita ko kanina dito na maaga silang nandito. So may time sila to prepare. At may mga nagko-coffee dyan sa baba. Ano po. So agahan po natin ang ating dating tuwing Sunday po. No? Ipe-present natin yung sarili natin na best sa Panginoon. At syempre, aagahan natin ang dating po dito. Ganon din po yung mga kids natin, nasa baba po sila at sila po ay nag-aaral po ng ating Sunday School. So tuloy-tuloy din po ang ating online gathering ng ating prayer. So every Wednesday po, ito po yung sa local church po natin, dito po sa church po natin, every 6 p.m. po yan ng Wednesday. So, wag po natin imi-miss dahil talagang maganda yung ginagawa ng Lord sa ating pananalangin. Ganon din yung Saturday, sabi ni Pastor kanina, no, na talagang ini-encourage tayong lahat na mag-join sa ating prayer morning ng kaugnay. Kasi alam nyo po, ang gaganda nung revelation ng Panginoon through our pastors, no po. Kaya wag nyo pong i-miss yun, no. Wag nating katamarang umattend at gumising tayo ng maaga. 5:30 po yun ng umaga every Saturday. So, don't miss po. Via Zoom po yung ating mga prayer gathering. Ganun din po, tuloy-tuloy yung ating cell group. So, nag-meet na kami last week ng mga cell leader po ninyo at mas pinaganda natin yung ating cell group meeting ngayon. So, abangan po ninyo yung mga announcement ng inyo pong mga cell leader. So, hindi na lang po tayo dito sa church. Maaring gawin na to sa bahay ninyo, sa Starbucks. Ayan. So, sa iba-ibang mga places po natin siya gagawin. Okay po, next. Ayan. So, excited na rin po tayo dito sa ating women's conference. Taas po dito yung kamay ng may desire na umattend dito. Yung may desire ka pa lang. Women, ikaw ay kababaihan at meron kang desire na dumalo. Ay, di ba? Kahit lalaki, pwede. Ayan, may desire. O, yan. So, thank you po sa mga kamay. Meron tayong desire, ibig sabihin, the Lord will give us the desire of our heart. Kasi nilagay na natin sa heart natin na, Lord, gusto kong dumalo dito, so gagawan ko ng paraan. At alam ko, gagawa din ng way si Lord para makadalo tayo. So meron tayong registration po dito, at ito po ay gaganapin sa PICC. No? Napakaganda po nung place nung ating event na ito. Ang ating pong date na aatinan po natin, dalawa po kasi ito, batch 1 and batch 2, is February 29. That is Thursday. So, kung kayo ay may mga trabaho, pwede nyo na po itong i-leave. Sabi nga nila, schedule na daw pagkakasakit. Hindi po. Yung February 29 po yung date na ating pong napili. And then yung mga pastor's wife and lady pastor is meron din sila ng March 2. Yan, kami po, meron kami ng March 2 ng Sabado. Yan po. So, mga women. Ayan, ito po yung mga nag-celebrate ng ating birthday at saka anniversary. Ito, si Kuya, yan, from ano to po tayo, 8. Ayan. Si Kuya Justice, nag-birthday siya noong January 8. Si Kian noong 10. Si Rona Tomas noong 12. Si Ate Carla, today, nagsiselebrate ng kanyang birthday. Nandito po siya sa unahan. At si Ate Gail sa 18. Ayan, happy birthday, Ate Carla. Ayan, at si Ate Weng at si Kuya Bong po, nagse-celebrate din po today ng kanilang anniversary. Ayan. Kung wala pa po dyan ang pangalan po ninyo, just approach our media team para po mabati po tayo sa every Sunday po. So, happy birthday and happy anniversary po. So, kung other announcement po, tayo na po si Pastor Mark. Ayan. Kung hindi po nabanggit ang inyong pangalan sa susunod po, hindi po kayo makakaligtas. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay
umawit ng ating panghuling awit at benediction. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Katulang mga kilang tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga kilat, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak